Mga ka-Duterte solid. Naku, si Erwin Tulfo naman ang medyo nanggigigil ngayon kay Senator Alan Cayetano, mga ka-Duterte. Gawa nga ng, 'di ba, nakadalawang araw na silang hindi sa pagsipot. Pakiramdam nila na boycott sila. Tapos itong si Erwin Tulfo, gusto daw nilang magtrabaho ng maayos kasi para sa bayan. Ito kasi may mga nakabinbin daw na trabaho. Naku po, at gustong-gusto na nilang magsimula. Oh, isipin mo mga idol, gusto na nilang magsimula, pero panahon ng flood control, itong Blue Ribbon Committee, bakit hininto nila? Tapos binibend-bend pa nila ang law. Isipin mo, ang lakas pa ng sa totoo lang ayaw ko pakinggan itong mga sinasabi nitong mga Tulfo brothers, eh. Ang lakas ng loob, sa totoo lang. Grabe makapagsalita, hinahamon. Tapos parang akala mo siga. Pero itong taga-majority wala kang naririnig sa kanilang gano'n. Ang gusto lang nila noon na ipatupad itong motion na itong virtual, itong voting, online voting, yun lang naman gusto nilang ipatupad kasi naramdaman ng mga taga-majority na magkakaroon sila ng mga kaso-kaso, 'di ba? Ngayon, excited na sila magtrabaho itong minority kasi alam nila problemado itong majority at gusto nilang magpalit ng liderato. Yun talagang pakay nila. Kaya ang lakas ng loob nitong mga brothers. Kung magsalita ay akala mo naku po, pasalamat na lang talaga. Pero pagdating sa flood control itong Blue Ribbon hearing, wala, huminto lahat. Tapos sabihin nilang gusto na nilang magtrabaho? Ay naku, kalokohan naman 'to mga brothers. Naku, panoorin natin 'tong panayam niya ngayon dito sa News 5, mga ka-Duterte. Pakinggan nating mabuti at medyo ito ay patungkol kay SP Alan Cayetano, okey? Panoorin natin 'to. Siguro, pero sa tingin ko ngayon, lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. And that's just my Grabe opinion. mga No? idol. Hindi naman nung kabastusan, sorry po. Nag-sorry ka pa, tapos sinabi mo na. Ay naku po, grabe kapalan ay sus, grabe 'no? Tapos yung kapatid niya hinahamon pa, "Pumunta ka, hinahamon kita, magpakita ka bukas." Tapos ito, isa rin 'to, eh. Bagay nga sila dun sa kanilang content, 'di ba? Mga away ganito, pero nakakabilib yung ginagawa nilang content. Talagang kaya nga nanalo silang pagka-senador, eh. Hindi naman 'to mananalo kung wala silang mga gano'ng birada, 'di ba? Matagal na 'to sa media itong dalawa. Mga media men naman talaga 'to, eh. Nasa network 'to, eh. Bakit naging senador na ngayon? Nag-iba silang lifestyle. Kasi hindi sila nandun na yung pagka-reporter nila, 'di ba? Reporter naman talaga sila, eh, nasa media man 'yan sila, eh. Nag-iba sila kasi pumatok itong YouTube, mga social media, gumawa sila ng content ng ganitong sistema, doon sila pumatok at tapang. Kasi mga media alam nila yung karapatan din nila, 'di ba? Tapos sabayan mo pa ng mga backup. Ngayon nagustuhan ng taong bayan akala mo, pero pagdating na itong naging senador na sila, hindi ako bilib. Sorry na lang. Pero bilib ako dun sa ginagawa nila sa pagiging YouTuber nila, pero dito sa ginagawa nila ng pagiging senador, sorry talaga, hindi talaga ako bilib. Saan ako na bumibilib dito? Ngayon, itong sinasabi nilang bilib, ang pinaglalaban ng mga majority bloc ay ang Duterte. At alam natin lahat, ang Duterte ang pinaglalaban ay itong bansa natin. Lahat ng allegation ng mga Duterte, alam natin yan. Lahat grabeng paninira diyan. Ang pinaglalaban ng Duterte ay bansa. War on drugs. Ano man, Tatay Digong? War on drugs, sino nakinabang, di ba? Tayo. Inday Sara, wala silang maipukol kay Inday. Gumawa na lang sila ng allegation na confidential fund. Kasi malakas talagang Duterte. Nakita ng taong bayan, eh, kung anong resulta, eh.
Lalo na ngayon, nakumpara ng taong bayan kung ano yung nangyayari ngayon at saka nung panahon ng mga Duterte. O, di ba? Ngayon, napag-usapan natin 'tong ganitong nangyayari ang tensyon sa loob ng Senado, mainit. Sa umpisa pa lang, 'di ba, NBI, pinasok si Bato, ICC, walang jurisdiction, wala silang kapangyarihan at sus, naku po, hindi sila puwedeng magdikta dito sa ating mga Pilipino. Magmumukha silang tanga, 'di ba? Wala kang jurisdiction, papayag Pilipino tayo, dayuhan ang mag-aano sa atin, ano 'yun? Pumayag lang tayo kay Tatay Digong, nandun na, nangyari na, nabigla tayo lahat, 'di ba? Nakita na natin 'yun kung anong nangyari kay Tatay Digong. Presidente ng Pilipinas 'yun, minahal 'yun, 91% rating 'yun. Tapos ngayon nandiyan sa The Hague. Tapos ngayon si Inday Sara ganito, impeach. Naku po, papayag ba ang taong bayan? Hindi. Ang pinaglalaban ng mga Cayetano, itong majority bloc ay ang bayan. Hindi naman si Duterte. Nagkataon lang si Duterte ang ginawang parang simbolo na lumaban para sa bansang Pilipinas. Kaya sila, itong mga nasa likod, itong mga senador na iba, Duterte pinaglalaban, bayan. Kaya sila, itong dalawang brothers, ewan ko kung ganitong napakatapang. Ay nako, tingnan natin, tapusin muna natin itong mga Duterte sulid. Pardon my French, pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya mag-attend 2 days na. Ang nagsasuffer po, yung taong bayan. That is the Hindi kami nagsasuffer. Promise. Hindi kami nagsasuffer dyan. Baka excited. Sa sobrang excited nila na ma-impeach talaga si Inday, sila yun. Sila yung nagsasuffer. Pakiramdam nila, naabala tayo dito sa pinaggagawa ng mga majority. Dami nilang excited ng lahat. Puta, excited kayo ha. Tingnan natin ngayon. Lahat ng mga buaya, nakita nyo naman ang legal team ni Inday Sara, pumasok na dyan. Yung pangalan ni Inday Sara, matagal na gusto niyang gawin to. Magti-twist lahat yan. Lahat yan. Mapansinin nyo lang mga ka-Duterte kung ano yung mga nangyayari. Magti-twist lahat yan. Lahat. Mas maganda yung ganito eh. Kasi si Inday, kawawa, never pa siyang naglantad na mga, alam niya mismo, nag-aantay lang siya sa tamang panahon dyan. Never pa siya. Si 2 tao pa lang nang banggit niya dyan. Yung Saldico at saka speaker. At saka itong si Junior, matigas lang talaga kasi hindi niya magawa ng paraan na itong kamag-anak niya hindi niya maipakulong. Lantaran na nga eh. 'Di ba? Ang nangyayari sa atin, PhilHealth, alam na nating walang budget. Lantaran, nilagay saan program. At itong mga nangyayaring mga iba pang budget dyan, nasaan na? 'Di ba? Alam natin lahat yan, huwag na tayong magmangmang pa. Kung wala lang Duterte, patay tayong lahat. Kawawa ang bayan natin. Lulutuin tayo ng mga oligarko dito. Bakit ang kapatid ni Ngagba na si Aimee, ganyan ang trato sa kanya? Meron siyang nakikita dyan na hindi maganda. Pamumuno. Di ba kapatid nga yan yun? Kapatid pa nagsabi sa kanya na siya, na gumagamit siya. Ba't di niya maipakulong ang kapatid niyang babae kung hindi nagsasabi ng totoo? Di ba? Ganon din ang Duterte. Pinaglalaban natin ay para sa bayan. Kaya nga kumalas yan si Inday. Di ba? Kasi alam niya, ito na ngayon ang nangyayari ngayon. Sige lang, ay tuloy muna natin itong sinabi ni Erwin. Mamaya na tayo dun. Mabubuisit lang tayo dito. Panoorin natin to. Grabe, no? Lakas ng, pero pagdating sa Blue Ribbon Committee, lakas mag-bend ng law. Tapos wala nang di na ituloy. Tapos pinalitan pa si Marcoleta para problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano. SP Cayetano, parang awa mo na, pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinadiya, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo,
wala po tayong ika nga tinatago, hindi Si Alan, senator, professional yun. Kayo lang talaga. Di ba? Ngayon, nanggagalaiti kayo. Kung magsalita kayo, akala nyo ang galing nila. Nag-motion nga lang si Senador Marcoleta, nag-walk out na kay lahat. Sinong mas mukhang hindi ka aya-aya nun? Tapos kayo pa yung may lakas habang nag-walk out kayo, ang dami nyo pang sinasabi. Kayo lang yung mga ano eh. Ngayon, naramdaman nyo kung paano hindi isipot. Tapos ngayon, papakiramdam nyo, boycott. Nakita nyo naman sa umpisa pa lang, that day na si Jinggoy, Senator Jinggoy, hindi pa siya noon nakasuhan. At naramdaman siguro ng majority na magkakaroon ng problema. Kaya nag-motion sila na kung pwede, ipatupad natin itong rule na to. Na kung pwede, itong virtual partial ba yon? Itong online voting na senador na kahit nasa loob ka ng kulungan, kahit wala ka sa Senado, pwede kang bumoto. Yun ang gustong mangyari ng majority block. Sila lang tong ayaw eh. 'Di ba? Sabi pa nga nito ni Erwin, bakit yung ano yan? Siguro nararamdaman nyo, nakakasuhan kayo. Ganun nga siya nun, 'di ba? Nasa load siya ng plenary nun. After that, pakiramdam nila parang gusto na kasi gusto nilang tuloy yung ano ni Marcoleta. Nag-walk out sila. Nanghikayat pa. Tapos habang pa-walkout, ang dami pang sinabi. Ngayon, kinasuhan si Jinggoy, nagkaroon ng problema sila sa Senado. Siyempre, bilang isang Senate President, may obligasyon din siya sa mga tauhan niya, itong mga kapwa niya senador. 'Di ba? Alam naman natin to, si Jinggoy, may kaso na ngayon. Nakadetain na nga sa Sandigan Bayan, itong BJMP. Ngayon, sila yung akala mo, gamitin mo pa yung taong bayan. Nako po. Pagdating sa corruption na flood control, wala naman kayo. Si Marcolita, pinalitan nyo pa. Oh, hindi, wala na ngayon. Anong nangyari? Yung hearing nila, wala namang nangyari. Anong nangyari dun? May nakikulong ba sila? Wala. Yung Diskaya. At saka itong sino ba yun? Si Hernandez. Si Taba pa. Ewan ko, anong balita nun? Si Bunuan ngayon, naka-wheelchair na nga eh. Biglang nagkasakit. Antayin na lang natin to kay Inday Sara. Itong ebidensya ni Inday. Lagot yan sila lahat. Isipin nyo, si Inday nga, nalaman nga niya na ang pera ng bayan ay nasa 2 tao lang. Kung hindi yung binulgar ni Inday, kung hindi siya naglakas loob at hindi siya nagalit, hindi mabubuking lahat. At pasalamat tayo na ang panahon talaga kakampi natin. Kung hindi bumagyo, nagkaroon ng mga sakuna, lindol, baha, hindi malalaman itong mga ghost project na to. Anong nangyari sa SONA nung nakarang taon? 'Di ba? Sabi niya, marami siyang nagawang proyekto, itong mga flood control, okay na. Putik na. Nung biglang bumaha, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng lindol, doon natin nakita lahat. 'Di ba? Ganun yun eh. Kung hindi lang nagkaroon ng problema sa bagyo, baha, mga ganun, hindi natin malalaman yun. Nabuking lahat dahil doon. Sabi ka natin, langit ang humusga. Ganun yun. Tuloy pa natin to. po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao, na we're here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Tungkol naman dun sa Senate Okay naman to sinasabi niya na magtrabaho para sa bayan, hindi sa pansariling interes. Okay yun. Pero yung ginagawa nila at pinapakita nila, tingin mo nagtatrabaho sila sa bayan? Kalokohan to. Yung ginagawa nilang flood control na hearing,
Nung kay Lacson, silang nag-aano-ano do'n, ta's tinanggal nila si Marcoleta. Tapos anong nangyari sa mga hearing nila? Sa Diskaya, wala naman na, 'di ba? Kaya 'wag niyang sabihin niya magtrabaho ng maayos. Kasi ang taong bayan, ang imahe nila, ito ay laro ng politika, mga ka-Duterte. Larong politika. Naglalaro, kumbaga sila diyan, nagkakaroon sila ng bangayan, bawat isa. Pagandahan, pagandahan ng amoy, sisiraan ka talaga ng tudo-tudo. Kung si Tatay Digong, kung hindi lang low profile, ay naku po, 'di ba? Buti na lang talaga ang mga Duterte, low profile kaayo, very humble, napakasimple. Kaya wala silang halos maipukol. Gano'n ang labanan diyan sa politika, mga ka-Duterte solid. Kaya tayo, kahit yang mga sila yan, itong mga, sabi ko nga sa atin, kung ako lang presidente, tanggalin ko talaga yung kongreso na yan. Nandiyan nagsimula lahat. Diyan pera pa natin yan, ha? Tayo mga taxpayer. Isipin nyo mga idol, dito sa Japan, taong bayan ang mas mataas dito. Hindi itong mga politiko, pulis, mas mataas ang taong bayan. Mas sila kasi alam nila mismo, alam ng mga Hapon dito na tayo, itong mga taxpayer ditong Hapon, tayo, kunwari tayo mga Pilipino, tayo mga taxpayer, pera natin ang kinakain nila. Sinusweldo nila. Pera ng taong bayan. Tayo, 'di ba? Lahat ng ginastos nila diyan, pera ng taong bayan. Kaya kulang lang tayo ng tapang talaga. Kaya ang daming mga taong buaya diyan sa atin. Kulang lang talaga sa tapang. Kaya naramdaman lang natin 'to sa Duterte lang talaga, eh. Tuloy muna natin. Naano tayo. Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority Tuloy! representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto ho niya. Sige po, wala ho kaming, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate po yung mother committee. Well, Wait lang. Senador, alam natin yan. Sabihin natin hindi nga na-create. Sabihin natin na hindi na-create. Gusto mong mayroon kang i-create. Ang pinaglalaban natin dito, itong Blue Ribbon, ay corruption para sa bayan. Gusto natin makita. Ito na nga sinasabi ko, di ba? Bakit? Kailangan nyo pang kontrahin. Sang-ayunan nyo na lang. Kasi para sa taong bayan din naman po, para sa ating lahat. Itong hearing na gustong i-Blue Ribbon Committee. Kung anong hearing, tayong mga ordinaryong tao, anong klaseng create na yun? Siguro may mga procedure sila, mga proseso. Alam ni SP yan, imposibleng hindi niya naman alam yan. Antayin nyo lang, masyado kayong hyper. Nabanggit lang niya na gustong buksan niya ulit itong Blue Ribbon Committee. Ang dami nyo ng di ba? na-create na nga si Senadora Pia Cayetano nga po. Dapat po siya po, dadalhin po sa floor yon para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang proseso. Hindi po yung rekta na lang. Pero okay pa rin po yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ho kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. So pwede Kasi pala tuloy yun, yan. na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede sila umattend. Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahahanap ng pahina kung saan doon na
Hindi pwedeng sa sesyon, okay lang hindi sa sesyon, pero pag committee hearing po pwede. Hindi ko maintindihan talaga, paring Julius. Talagang kanina ko pa hinahanap, wala akong makita. At inutusan ko na rin po yung aking mga abogado, pati yung communication staff ko, wala ko kami makita, paring Julius. Sige, abangan na lang namin ng mga developments yan. Maraming salamat, Senator Erwin Tulfo. Ay nako mga ka-Duterte solid. Abangan natin to sa Thursday. Kasi alam ko, bubuksan na ulit talaga yan ni SP Alan Cayetano. Itong Blue Ribbon Committee. Dito natin makikita yan mga ka-Duterte. Malalaman natin to ngayon kung ano yung reaction nila. Wala kayong pakialam ha. Tapos ang lakas yung sabihin na magtatrabaho kami kasi ang taong bayan, nasisira na yung imahe. Eh, naku po, matagal na gusto kaming taong bayan na umpisahan na itong flood control. Bakit pahinto-hinto at napuputol ang momentum eh. Di ba? Tapos gusto sabihin ng Duterte, ang bilis mag-action. Sige lang mga ka-Duterte kasi alam kasi natin ito ay politika. Sige lang, good. Nagbibisaya na ako. Ano lang, minsan may time talagang panahon ba? Ay, sige, panahon nila ngayon. Tanggap natin yan. Ang importante, maayos lang. Wala namang parang personalan. Kawawa talaga dito ang mga ibang taga-majority kasi mahirap eh. Mahirap kasi lahat sila may kaso na. Jinggoy, nandyan na nakadetain na ngayon. Hindi natin alam sa susunod kung sino naman. Diyan, makikita natin to unti-unti. Sige lang. Kasi tayo pa rin naman ang pipili pagdating ng panahon. Tayong mga Pilipino. Kung sino ang iluluklok natin. Kasi lahat itong politika ay larong politika na minsan may maruming laro, may mabuti, may patas. Ganun lang yun. Minsan makiramdam tayo sa mga nangyayari. Kasi yung tension ngayon, kasi ito labanan ng numero. Laging tandaan natin, pagdating diyan sa Senado, lalo ng usaping impeachment, numero ang pinaglalaban dyan. Kasi tayo dito, kasi lamang na lamang naman talaga ang majority, we'll see kung anong mangyayari kasi si Jinggoy nakadetain na at bawas isa. Kung di natin alam kung anong mangyayari, malalaman natin ito sa susunod na araw. Okay? Mga ka-Duterte solid, sana ito si Erwin Tulfo at saka si Raffy, yung tong tapang nila, makikita natin to bukas at saka sa Huwebes kung hanggang saan itong ano nila. Baka dito natin makikita kasi ang lakas nilang magsalita ngayon ha. Eh, di natin alam. Baka, naku po, wag naman sana itong malalaman natin to. Abangan natin lang lahat mga ka-Duterte kasi bubuksan na ang Blue Ribbon Committee. Ganyan dapat. Kasi lahat yan, corruption ang ano dyan. Matindi ito. Kumpara, Inday, allegation, just 125 confidential fund. Ano yun? Di ba? Anong klaseng allegation yun? Eh, na-audit na nga ng COA, mga idol. Kaya tayo mga Duterte, laban lang. Laban lang, Senator Jinggoy, Senator Alan Cayetano. Tama yan. Ano lang tayo, be patient. Huwag tayo masyadong katulad nila. Kung magsalita, akala mo. Diba? Sila nga itong unang-unang nag-walkout eh. Okay, goodbye. Maraming salamat at sa mga nag-follow at nag-subscribe. Thank you sa inyong lahat mga Duterte. Solid! Goodbye!